Welcome sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action crime thriller film noong 2008 na pinamagatang Street Kings. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa lalaking ito na pumunta sa likod ng kotse, naglabas ng baril at nagsuot ng bulletproof vest at pagkatapos ay tumungo sa mansyon. Pagkatapos buksan ang pinto, binaril niya ang lalaking nakaupo at pagkatapos ay binuksan ang pinto ng banyo para barilin ang isang lalaki na payapang nakaupo doon. Naalerto ang gwardya at mabilis siyang binaril, ngunit naiwasan niya ang kamatayan dahil sa bulletproof vest. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang buong kakayahan at inubos ang lahat ng mga taong nandoon. Nang matapos, uminom siya ng alak upang magpainit ng kanyang katawan at pagkatapos ay nag-set up ng isang peking pinangyarihan ng krimen para kung magalit man ang kanyang amo, meron siyang dahilan upang bigyang katwiran na may hinahanap siya dito. Pumunta siya sa isang pinto at sinuri ito at nakitang may dalawang batang babae sa loob. Ang lalaking ito ay si Detective Tom Ludlow, isang napakatalinong pulis. Siya ay mabilis at mahusay at nag-iisang nalutas ang maraming mga kaso. Sa pagkakataong ito ay nailigtas din niya ang dalawang nawawalang babae. Itinuturing siya ng lahat sa istasyon bilang isang bayani pero hindi si Washington. Paulit-ulit niyang tinatanong si Tom kung bakit niya pinatay ang lahat ng mga kriminal na iyon at sinabing ang kanilang krimen ay dapat lutasin ng batas, hindi karahasan. Ganito kinasusuklaman ni Washington si Tom kahit na sila ay dating magpartner. Pareho silang nagtatrabaho noon kay Ward pero pagkatapos natanggalin ni Ward si Washington, naging mahigpit na magkaaway ang dalawa. Kaya't nang marinig ni Tom na pinag-uusapan siya ni Washington, gusto niya itong turuan ng leksyon. Maya-maya, sinundan niya si Washington sa grocery store para bugbugin siya. Ngunit nang palapit sa tindahan, nakita niya ang dalawang taong nakatakip ang mukha na papasok. Bilang isang pulis, agad siyang nakaramdam ng mali, kaya mabilis siyang pumasok sa tindahan upang sabihan si Washington tungkol dito. Ngunit si Washington, sa pag-aakalang dumating si Tom upang bugbugin siya, ay nagsimulang umatake. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga kriminal sa tindahan at nagpaulan ng bala. Sa hindi inaasahan, aksidenteng nabaril ni Tom si Washington. Sumugod naman ang dalawang kriminal para tapusin si Washington. Di nagtagal ay dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Matapos panoorin ni Ward ang surveillance camera, nagalit siya ng husto kay Tom na sinasabing dapat niyang sirain ang ebidensya. Sinabi pa niya kay Tom na magtrabaho siya bilang isang coordinator ng sandali. Habang kausap si Biggs, nalaman niyang hindi magkapareho ang tatlong bala sa katawan ni Washington. Dalawa ay mula sa kriminal at isa ay mula kay Tom. Nakonsensya si Tom para kay Washington kaya hinanap niya si Paul, ang kasalukuyang partner ni Washington. Pero walang emosyon si Paul habang papunta si Paul upang tingnan ang tama ng mga bala, nakita niya si Tom. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tom na ang dalawang pangalan ng kriminal ay Fremont at Coates. Sa sandaling ito, nangako si Tom na ipaggaganti niya si Washington. Pagkatapos ay natuklasan ni Paul na si Washington ay isang maruming pulis. Sa araw ng pagpatay, nagdala si Washington ng $50,000 na cash habang nagtatrabaho kasama sina Fremont at Coates. Nagsasama-sama sila sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ngunit dahil sa ang dalawang kriminal ay nagpasya na kunin ang lahat ng pera para sa kanilang sarili at tapusin si Washington. Pero hindi pinaniwalaan ni Tom ang mga sinabi nito. Kaya tumungo sila sa pinangyarihan ng krimen at mayroong isang grupo ng mga random na thugs sa malapit. Pagkatapos, isang lalaking mukhang Mexican ang agad na tumakas matapos silang makita. Mabilis siyang hinabol ng dalawa sa kasamaang palad para sa thug. Pagkatapos umakyat sa bubong, nahulog ito sa barbed wire. Sinamantala ni Tom ang pagkakataon na tanungin ito tungkol kay Fremont at Coates. Sinabi niya na maaaring may alam ang isang lalaki na nagngangalang Grill. Agad na pinuntahan ni Tom si Grill at dinakip ito. Kumuha siya ng libro at pinaghahampas ito at tinanong ni Tom kung nasaan sina Fremont at Coates. Pero walang alam ang lalaki kaya sinabi ni Tom na ipapakulong na niya lang ito. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagsalita na ito at sinabing may isang thug na nagngangalang Asquith na nakakaalam kung nasaan sina Fremont at Coates. Mabilis na nahanap ni na Tom at Paul si Asquith, pinagbantaan siya ni Tom kaya ngayon ay kailangang dalhin sila ni Asquith sa lokasyon ng dalawang thugs. Ngunit ang inaasahan ni Tom ay hindi isang labanan. Pagdating niya sa lugar, may dugong nakakalat kahit saan. Si Paul sa kabilang banda ay nakahanap ng dalawang katawan, ito ay si Fremont at Coates. Mukhang matagal na silang patay kaya imposible na sila ang pumatay kay Washington at maaaring pineke lang ang kanilang DNA para sisihin sila sa pagpatay. Kahit na limitado ang ebidensya, determinado pa rin si Tom. Sinubukan niyang akitin si Asquith sa isang bitag na sinasabi sa kanya na kung ano ang nagawa ni Washington, magagawa rin nila ito. Ngayon ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay para sa huling boss na magpakita. Pag-uwi, maraming beses na pinapanood ni Tom ang evidence tape. Sa sandaling ito, tumawag sa telepono niya si Paul. Sinabi niya kay Tom na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay gustong makilala sila. Bago iyon, inihatid ni Tom ang evidence tape kay Mrs. Washington at sinabi rin sa kanya na ipaghihiganti niya ang asawa. Nag-ayos na ng gamit ang dalawa at dahil napakadelikado ng operasyong ito, gusto niyang umatras si Paul. Pero hindi nagpatinag si Paul dito kaya ibinigay ni Tom sa kanya ang shotgun at sabay na umalis.
Ang lahat ay nakarating sa lugar, ngunit mabilis na napagtanto ng boss at sinabing, "We are the Nightmare." Dahil dito agad na binigyan ng babala ni Paul si Tom, ngunit mabilis siyang binaril ng lalaki. Si Tom, nang makita si Paul na bumagsak, ay mabilis na kumilos. Nagsimula siyang bumaril sa mga ilaw upang limitahan ang paningin ng kaaway. Sunod niyang binaril ang isa sa mga gwardya ng boss at agad na napatay. Gumamit ang kalaban ng refrigerator para harangan si Tom, ngunit nilampasan lang ito ni Tom at naglagay ng bala sa kanyang ulo. Hinawakan ni Tom ang kamay ni Paul habang naghihingalo ito ang pangalawang pagkakataon na kailangan niyang masaksihan ang pagkamatay ng isa pang kasamahan. Nakauwi na siya at nakita niya sa telebisyon ang balita tungkol sa pagpatay niya sa 2 pulis. Naiintindihan na niya ngayon na may koneksyon ng boss sa department ng pulis. Nang sandaling aamin na ito, maraming pulis ang sumugod sa kanyang apartment at hinuli siya. Pero hindi nila dadalhin si Tom sa department police, sa halip ay kukunin nila ang kanyang DNA. Lumalabas na pinatay si Washington dahil gusto niyang ilantad ang katiwalian ng mga pulis. At dahil alam ni Tom na corrupt din si Ward at gusto niyang ilantad si Ward, kailangan siyang patayin. Hindi matanggap ni Tom ang mangyayari kaya gumawa siya ng paraan para makalaya. At pagkatapos ay mabilis niyang inatake ang driver. Nagsimulang mag-away silang tatlo pero sa huli, wala pa rin kaya si Tom sa dalawang ito. Sa pagkakataong ito nagising siya at nakatali na ang mga kamay niya. Nakuha din ng mga pulis ang kanyang DNA, ngayon ay papatayin na nila siya, ngunit ang 2 pulis ay masyadong abala sa paglalaro sa kanya kaya sinamantala ni Tom ang pagkakataong makatakas. Nang makakita siya ng Paula sa malapit, agad niya itong pinulot at hinampa sa ulo ng isang lalaki at binaril ang isa pa. Agad siyang umalis papunta sa bahay ng asawa ni Washington. Sa loob, may mga taong nagtatanong tungkol sa lokasyon ng evidence tape. Agad na sinunggaban ni Tom ang lalaki at di nagtagal ay nag-away sina Tom at Ward, ngunit walang kaya si Ward. Nalock si Ward sa hagdanan at hanggang sa huli, mayroon pa rin siyang ilusyon ng kapangyarihan at sinubukang suhulan si Tom pero hindi nakinig si Tom. Pinagbabaril niya sa dibdib si Ward. Nang matapos kay Ward, inakala ni Tom na kukunin siya ni Biggs para ikulong pero ibinunyag nito ang lahat, siya pala ang nagplano para sa lahat ng ito. Tinignan ni Biggs si Tom at sinabing, "Kailangan namin ng mga taong katulad mo."